Naatake kami ng mga Russian, pre. Naatake yung server natin. $18,027K? Russian Federation? Ano to? We're under attack. Hi ants! So today is Saturday and it's almost 9 p.m. We have a scheduled meeting at Raf's place. I'm going now. About to head out. Say bye bye. My keys. I forgot my keys, boys. Saan yung susi ko? Ayan o. Table. Oh yeah. Okay, I'm heading out. Me and the team are gonna meet for Rico Blanco's Canada tour. It's still a bit early. What time is it, boys? 8:30? It's interesting, even though it's already 8:30 here in Canada, it's still a bit bright. It's not yet too dark as compared to when you're in the Philippines. So now I'm going to Starbucks to buy a cappuccino because we're gonna visit Billy too. Billy is Raf's Labrador. And Billy, I think, is less than 1 year old. Interesting story. One time, Billy stayed in our place, I think just for an overnight. Okay, now we're in a Starbucks. We're gonna buy a cappuccino for Billy. Hello, welcome to Starbucks. What can I get for you? This is the pop cup for Billy. Thank you so much. Have a good one, sir. You too. Good night. Okay, now we're heading to Raf's place. I bet Frey and Brian's already there. I'm already here at Raf's place, the Ants Hive. We call it the Hive. We also have another business called Ant Hive. That's something that we're gonna talk about later on. That will be the agenda for tonight. It's about Ant Hive's project with WAM Studios, the Corix or Rico Blanco Canada tour. It's almost 9 p.m. but it's still really bright outside. Ano kaya mali yung timbre kong bahay? Tito Raf, nandito ka number 2, di ba? Gago, minsan inisip ko baka mali yung tinitimbrehan ko eh. Hi boys. Hi vlog. Costa. Hi Hive. Pablo. Bagong gupit ah. Yes sir. What's up? Bakit tahimik ka siya? May character na daw siya. Uy, vlog na ba? Vlog? Hindi ako ready. Kala ko magpa-practice pa tayo. What's up boy? Hello. Hello. Ito kami sa Hive. What's up Hive? Nag-ML ka ba? Hindi, anong ginagawa niyo? Honor of Kings ka. Ha? Nagre-ready sa meeting. Lumipat na kami. Nag-ML pa rin si Poisy. Ano yung computer? Ito na lang ba? Sige na.
Kamusta, Bray? Yes naman. Bagong gupit ah. Oo. Malinis ah. Clean cut. Ang init kasi. Tsaka, para ano na. Hi, Billy! Billy! Excited na. Billy! Si Billy takot sa camera to eh. Shy siya na shy. Shy. Tapos yung binili namin is SUV. Yun yung SUV talaga. GLC 300. Yung secret ba dyan? Trip ko yung GLC, yung malalaking cars na yan. Gusto ko yung yung grill na, yung front grill. Ang okay ka, parang may big stance siya para sa akin yung ibang mesh grill na yun. Alin? Mercedes. Gusto ko din yung speakers nila, ang ganda ng pagkakaroon. Si Frey pala yung isa sa mga car enthusiast namin. Car enthusiast. Si Will din yata, car enthusiast eh. Hey vlog, I want you guys to meet Will. And si Kenneth din. Ay, just din si Kenneth. Remote sila. Pero soon, Vibrant Asia. nyo rin sila. Yun o. Ayun, Dylan. Vibrant Asia. Vibrant Asia. Shout out to Vibrant Asia. Copyright tayo sa YouTube. Dahil dito. Oh, Yun. Ayun o. Hello. Vlog. Pakilala kayo. Hi, welcome to my vlog. Charot. Yan ang bumubuo ng Ants. Doon sa unang episode, kami lang yun. Pero sa behind the scenes, marami pang bumubuo ng Vibrant Media. Kaya hinihintay pa nga kami. Sumagot si Joy. Alam mo, nag-iba yung sound eh. Kanina, okay pa eh. Ano, forum na ba? No. Magpapos ko lang. May sinend ako na doon sa Rico. Para ma-reference ko. Uy! Bawal natin i-record to. Hindi ka naman dahil magka-cut naman ako. Ay, okay. Bahala kasi may Tanggalin yung mga... sound. Tanggalin yung sound. Tanggalin yung sound. Wala si Jay. Oo, hindi sumagot eh. Hintayin pa ba natin? Corn siguro. Alam ko atin yun eh. Pahabulin na lang natin. Si Jay yung nag-iisang girl sa... Ay, hindi. Hindi pa na. Oo, siya. Sa media. Sa media, oo. Hindi po maamin si Andy. Teka, Lugi. Magwapo ng mga kasama ko eh. Ako, ang bag ko lang, ganito lang. Alias Pogi. Pero kita mo naman yung katawan. Okay. Brutal. Boom! Meron tayong ganun, di ba, na channel. Oo, Fitness by Brutal. Fitness by Brutal. Nagiging coach ako, pre. Coach ng basketball. In-house gym na namin, instructor. Ano, quorum na ba? Bigyan pa natin ng time. Try nyo message or... Minessage ko na siya eh. Hindi sumagot eh. Kasi importante rin si Jay Oo. sa timing ng Baka nadili lang na konti. Sige. Bigyan pa natin ng 3 minutes. Kasi pag wala si Jay, si Pre yung propose mo. Ay, puta. Galing niya mag-post eh. Meron, hindi ko alam, may template na kasi siya eh. May arit, no? So kung matutunan yung template niya eh, baka mabilisan. Pero AI yung boses na yun eh, no? Meron siya Kala ko si Jay yun eh. 11 loves. Yung ginagamit niya. Kamusta, Will? Anong balita sa'yo? Kamusta na yung bago mong work? Ready ka na? Nag-start ka na sa work? Yeah, oo. I mean, Mag-1 month na ako soon. Oh. nice. Congrats. Thank you. Okay naman. Mataya ako doon sa team ko. Tsaka, gusto ko yung manager ko. Nice. Importante rin yung team eh, no? Bukod sa work mo. Yeah. Doon ka Yeah, siya yung sa kanya ako matututo. So, Meron kang yeah. point of reference, kumbaga. Oo. Tsaka, yung nagpasok sa akin, yung nag-refer sa akin, kaibigan ko, long time friend. So, parang lang.
Oh, sabi nila dyan daw nagkakasubukan ng friendship. Sa work? Bakit tinulungan ka? Tinulungan ka. Tropa to. Tropa to. Okay naman. Kasi ano ko siya kaklase ko siya rin nung college. So, Mas sanay na sila sa akin. Saan ka ba nag-college, Will? Pagtrabaho sa kanila. Di mo alam, kapatid mo? Hindi, hindi para sa akin. Para sa vlog. Para sa Hive. May background na doon pala. Saan ka ba nag-college, Will? Ako? Sa Sheridan. Saan yun? Sheridan College. Sa Oakville. Oh, Oakville. Ano yung program na tinake mo? Malayo ba sa Toronto yun? Tsaka ano program na tinake mo? 30-minute drive from Toronto. Interaction design. Bachelor. BS, Blacksmith. Blacksmith? Ano yung interaction design? Interaction design. Ano yung scope nun, Will? Interaction. Ano ginagawa nun, Will? Para sa... Ako hindi ko rin alam. Kung paano mag-interact. I-design niya. Well, technically, in a nutshell, di ba? Programs, ganun. In a nutshell, ganun. Software, live installations, kung ano man gusto mong gawin. Kung saan nag-i-interact ang human tsaka technology, ikaw magde-design ng experience. So, most of us turned out becoming user experience designers or product designers. Wow. Product design talaga rin. Yeah. Magandang field din yun. Although stressful and competitive. Pero ngayon ko lang narinig yun, actually. Ano ba yan? Onti pa lang kayang graduate? No, since 2019, nag-boom yung market. So, oversaturated yung market ngayon. Kasi maraming nag-bootcamp pero hindi naman magaling. Nakakuha ng trabaho pero wala na silang trabaho ngayon. Gamer na lang sila ngayon. Streamer. Vlogger. Vlogger. De, pero mahirap din job market ngayon eh. Mahirap din talaga. In general, ano talaga siya. Sobrang hirap. Alam mo, minsan nisip ko nga, nakapost lang sila sa LinkedIn, kunwari na may opening. Pero hindi talaga sila. Oo. Approval ng buong group. So yun yung mga naging adjustments niya. Tsaka yung sa preferred shares natin, dinagdagan ko ng mga clause para mas ma-explain din yung mga anti-dilution properties ng share. Tapos, syempre, yung pinaka-importante and pinaka-meat nung naging discussion natin nung last time is yung pag-onboard ng ating dalawang mga co-founders na si Brian tsaka si Andy. Yun yung update sa akin. Ulitin mo lang yung update para sa vlog. Sige. So yun, ulitin ko lang na yung anthive.vivant.com tsaka yung astoria.vivant.com na website natin, live na. Pwede nyo na siyang puntahan and bisitahin. Kailangan na lang i-edit yung details ng website. And yun na. Mas ready na siya for distribution sa kung sino man yung gusto nyo i-distribute yung website natin. Agree daw si Billy. First na gusto ko i-discuss is yung about sa Culture Philippines Ontario na campaign na ginawa natin with Kuya Brian, Kuya Raf, at especially at si Ate Jai, yung sa pag-produce nyo ng posters, ng brochures. And alam ko medyo meron ng challenging dun sa first part, terms dun sa pagkuha ng collaterals, kasi medyo bago pa ako, dapat tinulungan niyo ako sa process na yun. So thank you again. And especially dun sa clutch moments na nag-request kami ng campaign with a limited time frame. Alam ko mahirap nung nagawa natin yan. But you guys pulled through and happy ako. And yung nagawa natin is something na magiging proud tayong lahat. So thank you. By the way, congrats dun sa Summer, no? Thank you. Launch na nila. Take over, Brian. Yes, sir. So, unang-una, thank you very much, Kenneth, dun sa pakikipag-collaborate mo sa akin dun sa sponsorship deck. Alam ko, Kenneth, karamihan nito mapupunta sa'yo. So, let me know kung meron kang tanong or like concerns, kung kailangan mo ba ng tulong dun sa assets. So, unang-una yung sponsorship deck na tinatapos natin. And then, in 2 weeks,
Meron tayong Taste of Manila. Tsaka Jay, open camera daw para sa vlog. Hi! Upload nyo na sa YouTube. Hello, wait lang. Di ko nag-vlog. Ayan, mga kans. So, si Jai. Siyang nag-iisang girl, Lalu. Sa Vibe. The magic behind The the all social the posts, media. the social media posts. Yun, lahat na nakikita nyo dun sa IG, sa Facebook. Yeah. Boses niya rin yun pala yung nagnanarrate. Diba, Jai? Boses mo yun, no? Di ba? Ayun din. Magic din. Magic rin. Admin Brutal, meron daw mga hackers, Ngayon? Naatake kami ng mga Russian, pre. Naatake yung server natin. Oo nga, may mga nag-a-attempts na mag-hack ng website natin tsaka ng server natin this early. Simula nung simula nung naging live, no? nag-live yung Vibe. Yeah. Admin Brutal, ano naman laban natin sa kanila? Kailangan natin ng break. Mental break. Ano ba sila? Makapasok? Kunyari, ganun, daily nila gagawin yung hack na yun? Hindi, di naman sila makapasok sa server kung papatayin natin yung server. Pero sobrang dami na nung attempts. Siguro mga sa isang araw, mga 1,000 attempts ng pagpasok sa server yung nangyayari. Pero nabablock naman siya ng mga security measures na nilagay namin initially ni Admin Brutal. Subukan namin ni Rap na pataasin yung dagdagan yung layer ng security natin sa server. What's up, Hive? Ako nga pala si John Paul Abejo, store owner po ng Eskinita Foods. Ito yung first time namin na magkaroon ng Eskinita Vlog Spotlight Session. From way back of 2017, nagkakaroon na rin kami ng mga event dito. Tulad ng mga K-pop community. Ano ba yung magandang time limit sa videos pag-release? 1 minute. Actually, parang medyo mahaba ko. Actually, hindi ko alam. But like yung buong interview kasi is 30 minutes. Ano yung tinatarget natin dati yung... ang bilis 45. Maganda tayo, no? Yun yung time na after 45 seconds nag-auto-skip siya dun sa next minsan yan 30 lang or 15 para sa mga 45 artists. Para siyang infomercial infomercial type reel, diba? Ano ba yun, yung parang naka-overlay yung audio na yun, yung buong interview tapos ganun talaga yung vision ko nung in-interview ko, kaya medyo madali yung process natin dun sa first. Kung napanood nyo yung first episode, nagpunta kami ng Eskinita, tapos nag-shoot kami nung unplug sessions nila. So, eto na yun yung ina-edit naming reel. Natapos ko na siya. And mahaba nga interview kasi 5 questions yun, pero good thing na fit namin into like 1 minute. So, yun. Nakita nyo na. I-upload nyo namin to. Pero syempre, i-edit pa natin ng konting may mga branding. May mga kung ano-ano. Yeah, may mga kanik-kanik pa. May mga emojis ni Bray. Yan. Kasi we're slowly learning on how to build the brand. Especially for Ant Hive, Vibe Ant. Kasi iba-ibang sila entity. Very good. Galing ni Bray, parang professional. Professional. It's a result of the masterclass. Yeah. Yung episode 1 pala yun. Yun. Exactly. And thank you, Frey. Tito Frames. Ito. Thank you sa inyo sa ating lahat. What's up, Jai? Kuya Brutal, kumusta ka naman dyan? Google Docs. Masaya. Masaya, pre. Ilang oras ginugugol mo dyan? Kapag yung buong off ko, dito na ako nagko-code. So, kapag weekend, inaalay namin yung nireserve ko yung time na yun para sa Vibe Lab. Weekend talaga. Sinisip ko minsan pag linggo, patulog pa lang kayo pag gising ko na umaga. So dito, pag nandito na ako, talagang siguro sa isang araw, 6 hours lang yung tulog nun, tapos the rest, code na. Pero nakapagpahinga naman kami minsan, 30 minutes, 1 hour. Tapos may mga copy run din. Ito ba nagbubuhay sa'yo? Ito na lang, kape yun. Susunod pa lang na bisita ko, kape na lang sa'yo. Ano pa lang yan, 2 pa lang yan.
Baka susunod na buwan, 4 na yan. Pagpasok sila sa ad agency pala. Pero Kuya Brutal, galing. Thank you. Salamat. Sige na. Bad trip eh. Pinagsasapak-sapak yung keyboard. Ganda nung ano mo logo ko. Training ko yung galing. Diba? So yun. Hindi na natin yung mag-i-spend ng ganito karahabang time. Oo. Kasi pag na-template mo na lahat yan, yung mga isang script na lang yan, tapos automatic na siyang mati-deploy na parang mga ganito dun sa server. Tapos, ang maganda nun, ulitin mo na ulitin sa next na security agency. So, kailan nyo nalalaman na, halimbawa, pag nag-update yung iPhone 15 to 16, ano yung sa code? Ano yung equivalent nun? Paano nyo nalalaman, may extra security system ang gantong code? Meron ba parang balita na... Yeah, ito na yung ERP system natin. Ito na ngayon yung si... Bagay nga din. Ito, sila. Yun na yung Odoo. Tapos yung mail, ayun yung tinatrabaho ni Brutal. Hindi pa rin namin ma-resolve hanggang ngayon. Ano yung challenge sa mail? Nagkakaroon ng error yung configuration eh. So parang hindi nag-uusap yung dalawang network. Yung parang naging pinaka-problema yung Google Drive natin. So instead na mag-Google Drive tayo, may sarili tayong parang Google Drive. Files.vivad.com na siya. Parang sarili natin Google Drive. Tayo lang yung makaka-access. Si database, gano'n kalakas yung kaya natin at the moment? Malakas yan. Tapos ito namang N8N automation. Ito yung automation system natin. Nagma-masterclass si Frey with rap. Ito mo siya gagawin. May mga template. Hindi ko naintindihan, IT stuff. Ginagawa mo, Bray? Sinesend ko yung mga official assets para dun sa Rico Blanco para makapag-announce na tayo online producer. Maraming salamat, WAM Productions. Bago na pala sila. WAM Studio Incorporated for the project. Maraming salamat and we'll do our best para ma-sold out yung show na to and lahat kami excited. See you. Congrats sa WAM Studio. We'll see you tomorrow. Bibisita kami. Sabi natin ko yung invite and ay siya naman na terms. Yung 100,000 pesos o 1 million para sa pag-lunch pa lang. Ano siya in terms of, ano yung capital natin versus dun sa labor cost lang dun sa 1 million sa pag-produce? Siguro, cloud service, babayad tayo ng Google Cloud, which is maybe abutin siguro yun ng mga $50 per month sa rental ng kasi wala pa tayong stable na data center. $50 per month sa atin, tapos mga kung ano man yung kailangang licensing ng pag-deploy professionally. Siguro bigyan natin mga kung naka-template na tayo tapos i-deploy na lang natin through script. So mga 30-day project pero quoted for 6 months project. Kaya kailangan talagang palakasin. Yung key talaga yung BPO natin. Yun talaga yung maging key yan. Which is yun din naman yung playbook ng ng Deloitte. Yun din yung playbook ng Kailangan pa natin pala magbuo pala, hanap na, mag-inquire, mag-check na tayo ng mga potential na makakatulong sa atin slowly. Yeah. Ang gusto ko, i-capitalize natin yung mga graduate ng Philippines Science High School, UP. At sila sa trabaho kasi. Grabe yung competition nila doon. Yeah. Yun yung mga nagiging target natin na ng mga talents doon sa Philippines. Yung digital transformation sa Pinas, magiging malaking boom rin yun. Slowly, they're, adapting. Yeah, kaya kailangan matalunan muna ngayon yung Kasi na ngayon siguro naghahagilap na rin sila ng vendor na kayang gumawa nun. Yeah. Ngayon magkakaroon na ng ito talaga yung based sa feeling ko, based sa analysis ko with
within the next 5 to 10 years, magkakaroon ng malaking tech leap sa infrastructure yung Philippines. Kailangan natin mag-work. Yeah. Una kailangan natin magkaroon ng data center doon. Kailangan natin sa Asia. Kailangan natin magkaroon ng BPO doon. Naalala ko ngayon sa bangko dati. Yung vendor namin Singaporean. Finastra? Ewan ko, Finastra. Takot yata siya kasi sa camera. Naka-side eye siya nga. Magpapaawa. Best ka? Insurance kuya, sabihin natin na ano yung GM bulok nun. Sabihin natin na kailangan natin ng isang person doon sa Vibrant Philippines. Ano yung sino siya, ano yung itsura, yung pinaka-big picture. Papasok din yan yung magiging usapan natin sa future na gusto ba natin lumaki ng ganong kalaki or boutique select clients tayo. Actually, huwag mong papakita. Si Billy yung asong takot sa camera. Ibibitch ko na ako, pero kami ginagawa rin ko lang ang campaign. Feeling ko sa shutter eh. Ibibitch sa kanila. Bill! Ano sasabihin ko? Ito yung ginagawa namin 4-5 ano yung conversation na yan? Medyo specialized or like personalized from our team. Tapos yun, tapos tanongin mo sila, would you be interested in the casting? Tapos saka mo i-explain sa kanila yung creative process. Tayo yung mag-dictate yung buha dito. Ano po yung tumutunog-tunog dyan? Hindi naman keyboard dyan eh. Mabilisan lang. Yeah. Mapapakita yun. Ano ba yung tumutunog? Naka-call play ako dun We're here at Perfect Chinese. What's up, Hive? What's up, Hive? Food trip muna kami. Actually, pinilit ko sila yung mag-food trip eh. At mukhang nagustuhan naman nila. Scarborough legend daw tong Perfect Chinese. Kapunta na ako dito, pangatlo na to. Si Tito Frames yata. First time. Saan na kayo? Hintay lang namin sila, Bray. Dala mo. Ito na ako, Philippine time to eh. Kaya gising pa siya ngayon. 12 o'clock na pala ngayon. Ay, hindi. 1 a.m. Weekend naman. Kanina sa kotse, pinag-uusapan namin kung mag-release kami ng short film. Pero surprise pa kung anong rin genre. Pinag-usapan pa namin yun. Di pa yan confirmed, pero gusto namin gawin yun sa tulong ng aming master director na si Frey. Dito na sila Brian at si Andy. Bala siya na ready. Pag yan ako. Yeah. Siomai, syempre. Siomai. Chicken feet. Dim sum. Kakao. Ano yung pencil? Siomai, kakao. Chicken feet. D. Ito pre, isang dim sum. All the above. All of them. Ayun na, pre, may exposure ka na. Brief biscuit na lang ako siguro. Biscuit na lang. Wonton noodle soup, isa. Anong feeling ko yun ang bago? Magaan. Parang naiinipisan ako eh. Pero, masanay lang ako ng sobrang haba yung basa ko ng... Nabi ko din din yung pagupit ha? Small or large? Hindi pa siya na kailangan mo mag-adjust. Pero hindi siya pa. May bagong look talaga siya. Hindi, maganda nga siya. Fresh na fresh yung dating niya. Preserved egg code. Hindi lang ako sanay nung veggie rice. Ngayon, ay minsan ngayon. Nagkakalbo ako. Kalbo ka ng Ichiwar. No Ichiwars, diba? Naalala nyo? Skinhead ako nun? Skinhead ako nun. Oo yata. Tapos, pagdating natin ng Edmonton, ganito nakahaba yung buko, kaya nakapagpagupit na tayo nun. Ah, talaga ba? Gusto mo maba ng buhok mo? Parang hindi ko nahalatang skinhead siya. Hindi nahalata ko skinhead siya, pero hindi ko nahalata na umaba yung buhok niya. Ang dami. Para kasi tayo nakakaplagi nun eh. Grabe yun. Masyado kasi maraming nangyayari ng time na yan.
Skinhead si Tito Rapnan. Tsaka pumayat na din ako ng konti. Thank you sa aking gym coach, si Admin Brutal. Kailangan natin yan. Strong body. Mag-share ka ba sa ka-hive natin ng mga tips? Sige nga, share ka nga ng malupit na tips. Siguro kumain lang kayo. Kumain lang kayo lagi. Hindi, kapag nagkaroon na ng maggagawa kami ng video kapag nag-gym kami. Ipapakita ko sa inyo yung tamang way. Tsaka tamang dahil. Tapos number 2. So sa Pilipinas pa. Anong brand? Paint shop. Ay, hindi. Shoutout sa'yo, Bench. Sponsor. May sponsor na tayo, pre. Bench, pre. Bench body. Ayun, ayun. Bench body pala. Kala mo nakainom eh. Nasobrahan na sa'yo. Okay naman yan. Pre, tignan mo yung tinalaw. Nakad. Eh, dumi. Di ba ito dumi? Alam mo yan? May ano rin yata ito, bright. Kargado din. Kargado rin yan. Kargado. Ano tol? Na-fried ka ba? Gusto ako. Hindi ko, Sinusolve nyo pa rin? No, di ba, pag-boot na yung system, mag-3. Kakain na. Ano nangyari? Hindi nyo na-authenticate, binabalik niya dun sa login. Binabalik niya ulit dun sa login. So ngayon, nagluloop siya forever. Dahil yun yung pinatay niya kanina. Hindi na nagluloop niya. Pero wala na pre, wala tayong forever. Ikaw Wala pala may kasalanan. Pero, Di uso. problema, hindi pa rin gumagana. Pero hindi na siya nagluloop. So, ibig sabihin, nag-uusap na yung dalawang server. Nag-uusap na lang sila. Sinira yung forever. Forever, kaya LDR na sila. Usap na lang, chat-chat na lang. Serverless. Sa mga naghahanap po pala ng server dyan. Server na buhay mo. 24 hours to eh. 24 hours na restaurant. Nakita nyo rin ba kayo na yung naglalakad na naka-all white? Doon sa para sa Nakita si Bray doon sa dilim, hindi ko nakita kung saan nakita. Ano ba yung description ng mga parang pugot sa Pilipinas? Parang gano'n yun. Oh, yun yung naka-all white, diba? Nakita mo? Nakita ko yun. So, hindi lang ako. So, Hindi na all white ka. Hindi ko nga nakita, Bray. Nakita ko, kaya sabi ko nagulat ako. Nagulat ako dun ah. Pero nakita ko, lalaki. Hindi white lady. Lalaki. Parang pugot. Kasi may itim eh. May itim yung ulo. Hindi nakita. Madilim. Tapos, tinatanong siya, nakita mo ba yun? Sabi, hindi ko nakita. Dalawa lang kami sa kotse. Sakto, di ba? Doon siya pumunta sa likod. Sa likod na namin siya, di ba? Ganun. Nakita ko, nung pagbukas ko ng pinto, palabas. Sigalakad siyang gari. Pero parang lumulutang, sabi ko. Nakita ko siya nung packet na doon sa paahon. Sa daanan namin siya. Sinusundan tayo, pre. Pangutang pala. Yan yung gagawin natin mamaya. Pagkataas natin kumain. Yan yung letas. No, you wash the dishes. Asa ba dito yun? Sa Canada, pag di ka nagbayad, di ba sa Pinas, ugas pinggan? Wala nang choice eh. Para sa kanila. Hindi kasi kung isipin mo, matagal na to, tapos ganito yung operation nila, habang bukas sila 24 hours, tapos hindi mo napupuno yung mga table, tapos mura yung pagkain nila, yung overhead mo, taas, bakit tinaya mong gano'n? Kasi pinapasukan siguro ng pera. Yun nga, yung talagang Ozark. Ano nila, nasa ilalim talaga nito. yung negosyo, yung totoong negosyo nila. May mga lumalabas dyan sa mga random na mga pintuan dito. Na mga customer. Talagay nyo guys.
ano to? Front na business lang to. Palagay ko, mind our own business. Napanood akong docu about sa feeding rich, how you feed the rich people, parang ganun something sa YouTube. Tapos sa London, yung mga top yung super rich lang na category. Gusto nilang kainin yung mga caviar. Tapos yung pagbenta ng caviar, pupuntahan ka, parang yung salesman talaga. Sabi ko, ito type ng caviar na to, guys, size lang to. Beluga, pinakamura. Meron pang mas mahal. Tinitikman niya. Hindi ko pa natitikman. Kung ano, feeling ko malansa. Fishy na maalat. Kinakain siya kasama na tawag sa kanya blinis, para siyang maliit na pancakes. Tapos nilalagyan siya ng sour cream and then onions and then yung pancakes. Ganun siya. Para siyang, or parang mali-mini toast. Kinakain. Hindi siya kinakain na dinidip lang na ganun. Kasi kadiri nga. Ano nga sila, nagpapa-free taste yung nagbebenta. Dito pala sabi, para neutral yung lasa sa balat mo. Walang sisip. Paano kung may pabango yung kamay mo? Kakapit din, di ba? Kaya yung pinanghugas mo ng kamay, yung kaya may scent. Oh, yeah. Gusto. Try ko ito nga. Ay, hindi mag-gusto. Konji. Try ko lang isa. Vloggers na rin tayo. ASMR? Yung last episode natin may pagkain. Dapat ganun na pag kumakain na tayo, bago tayo dumating dito. Yes. Ito rin yung opening. Pero ang galing mo nga din sa dance na yun. Kulit na siya. Yeah, kulit na tayo. Sobrang catchy. Bigla talaga ako napaisip na, ano yan? Pero galing rin sa ano niya, the ends in the pants, gano'n yun. Yeah. Gusto niyo eh. Kailangan, naisip ko, maiksi lang eh. The ends. Tayo ako eh. Kasi di ko matapos yung edit eh. Pag walang intro song. Yeah. Tulog ka na, parang. Bukas mo na yung tuloy yan. Gising mo, mag-jogging ka sa mag-coach. Pwede naman sabay. Habang nag-record. Kasi mag-jogging ka habang tulog. Tapos pag-record. Yung pala yung sabay. Bads mag-isip. Matulog ka ba nagka-coach? Diba? Pwede rin combination na yun. Pag-record mo, wala ka ng problema, no? Efficient, diba? Basta ka naman din. Pag na-master mo, turo mo sa akin. Gusto ko yung tulog ako nag-work. Okay, papasok na ako sa shift ko. Good night. Suwabe yan. Tulog ka, pero nakapahinga ka, pero natapos mo yung work mo. May malalalim minsan. Ako, na-experience ko yun. Nung tulog ako, tapos yung panaginip ko, nag-work ako. Tapos pagbangon ko, pagod ako na yun. Kaya pala yun. Oo, gago. Work inside yung tawag. Di ka nakapagpahinga? Papasok ka pa rin. Lugi? Tapos papasok Oo, ka pa. papasok ko pa yun. Parang ka nag-zobo shift, pre. Hindi ko tinantanan. Doon ka matutulog sa trabaho niya. Pressured ka. Double shift ka ito. Pero ano na yun eh, di ba anxiety na yun? Si Will naman dati, ano siya, hindi siya nakakatulog. Iniisip niya yung work niya. Ay, kasi yun nga yun. Hindi ka nakakatulog. Oo, ganun. Oh. Pikip ka, pero hindi ka makatulog. Hirap pang stress ka sa trabaho. Ganun ako. Ayun. Ayun, nag-camp ako doon sa basement. Doon ako nag-work. Doon ako natutulog. Hindi naman sa parang mahirap na tayo. Mahirap makuha yung concentration mo na maka-adapt talaga yung beat ng utak mo. Para gawin mo. Feeling ko, baka buwan din. Kasi pare-pares tayo na napo-pressure sa... siguro kasi half year na eh, diba? June. Sinusubukan tayo, no? Mercury retrograde.
I mean, di puta, parang Kailan din ba yung buhay mo ngayon? sabay-sabay yung trabaho. Nagtataka na ako. Parang matatapos ko lang nung parang sprint lagi. Tapos the next day, meron na namang sprint na naman. Hindi ka na nagpahinga. Tapos di mo naman malang, puta na Friday na naman. Oo. Bakit kaya gano'n? Ano meron? Theory niyo? Hindi ko alam this time of year. This time of quarter and sa amin sa finance, kasi quarter tapos half of the year, mid-year, June, sobrang dami yung report. Sa akin kasi hindi siya related sa hindi siya related sa timing of the month. Ano nangyari lang talaga siya. Kaya ko yung kwento kay Frey. Sa iyo kanina, yung pagpagana sa akin yung nakita ko nga yung mga ideas sa Discord, yung mga pwedeng gawing project. Kasi parang nandun ka sa point na pasok na naman. Yung recycle na buhay na pag-park ko. Ang saya. May look forward akong iba. Masaya. Kaya tayo, puro guidance na iniisip. Hindi parang pag nasa work ako, parang wala ka, tamlay. Ako din pre. Pero ano yung parang nalabas na yung passion. Parang matutod din yung mag-11 lang ako mag-work. Sarap no? Refill. Yung busog ka namin. Tapos mo, pre. Mag-yung pa. Ano pala? What's up, Hive? Thank you sa mga nanood ng vlog na to. At nandito na ako sa bahay ngayon at lahat kami nag-enjoy. Sana nag-enjoy din kayo sa pagsama sa meeting. At sana marami kayong natutunan. At sana nag-enjoy rin kayo sa panonood sa amin kumain sa Perfect Chinese. Kami enjoy na enjoy at busog na busog. Sa halagang $136 yata. Enjoy na enjoy kami doon. Sulit na sulit yung pagkain kasi dami namin order. Busog naman kami. May noodles, merong dim sum. Although karamihan nag-dim sum. Yun, naghakaw kami. Siomai, chicken feet. Kung ano-ano pa. Favorite ko kasi yung chicken feet at saka yung spare ribs na dim sum. Yun, sana nag-enjoy kayo. At kung may time kayo, visit yung vibeant.com which is yun yung Vibeant magazine. Teka na siya na-established and marami kayong matututunan doon dahil sobrang daming articles doon about culture, lifestyle, food, sports, fashion, crypto, and soon magkakaroon ng finance section and business section and of course music. There's a lot of articles there about music and magkakaroon din ng mga articles doon about our upcoming shows which is we're planning to produce for you guys to keep you guys entertained bukod sa The Ants na pinapanood nyo ngayon na vlog. Ayun. So hope you guys will subscribe to our channel and hit the like button so that it would help us grow our channel more. And before anything else, before I say goodbye and good night to you guys, I'd like you to meet my little friend. His name is Woony. Say hi, Woony. Woony, hello.